Pangulong Rodrigo Roa Duterte may pag-asa nga bang makalaya? Ayon dito sa Philippine News Agency, may linabas sila ditong balita, itong Duterte's interim release could jeopardize evidence, lawyer warns. Anong ibig sabihin nito nga word na to? Ngayon isa-isahin natin. Dito muna tayo sa interim release. Wait. Okay. Dito muna tayo, interim release. Ang hirap naman itong yan. Pag sinabing interim release, sa international law, ang ibig sabihin ng word na to is yung pangsamantalang kalayaan ng isang taong akusado or nasasakdal. Bago pa man simulan yung paglilitis, is papayagan muna yung isang tao na makalaya habang hindi pa nagsisimula yung paglilitis or yung hearing na gagawin sa isang taong akusado. At dito naman tayo sa word na itong jeopardize evidence. Anong ibig sabihin nito? Dito tayo sa jeopardize evidence. Ang ibig sabihin nito is yung pagkawala, pagkabura. Meaning jeopardize evidence is yung pagkawala ng mga ebidensya, pagkasira ng mga ebidensya, pagkawala ng mga testigo dito labang kay Pangulong Duterte. Ito yung ibig sabihin ng jeopardize evidence, pagkawala ng mga ebidensya. So ibig sabihin nitong Duterte's interim release could jeopardize evidence. Ang ibig sabihin nito na sa pansamantalang kalayaan ni Pangulong Duterte is pwedeng mawala yung mga ebidensya na laban sa kanya. Ayun yung warning, babala ng mga abogado sa Pilipinas, na kung sakaling papayagan si Pangulong Duterte na makalabas is baka mawala yung mga witness, yung mga ebidensya is matunaw or masira, ganun yung term nila doon. So sino yung attorney, sino yung abogado na nagsabi niya, ayon dito sa Bagong Pilipinas ngayon interview, ito yan, diba? ICC Assistant to Counsel Cristina Conti said Duterte remains influential and capable of obstructing the case. So sino yung nagsabi nito ng mga word na to? Ito ay si Attorney Cristina Conti. Sa mga hindi nakakilala dito kay Attorney Conti, meron tayo ditong short briefing ito. Si Attorney Cristina Conti, I am an activist in the Philippines. Alam niyo na. Also to be a lawyer, my name is Cristina Conti. Alam niyo na kung ano. And I work on cases involving human rights violation committed. So, isa siyang aktivista sa Pilipinas, na soon to be lawyer, sabi niya dito. And ito pa, lawyer for the victims of former President Rodrigo Duterte drug war. So, alam na kung sino itong si Attorney Cristina Conti. Siya ay kabilang sa mga against dito kay Pangulong Duterte noong siya ay naninilbihan pa dito sa Pilipinas, nung siya ay Pangulo pa. At eto nang sabi niya dito, Duterte remains influential and capable of obstructing the case. So anong ibig sabihin nitong word na to? Meron ditong word na malaki yung capacity, yung kakayahan ni Pangulong Duterte. Sabi niya, maghasik daw ng lagim. Ito, basahin nyo. Maghasik ng lagim. So, ano yung iniisip dito ni Attorney Conti, na si Pangulong Duterte is gagawa ng kasamaan pag siya ay naka-uwi dito sa Pilipinas? Pwede nyo bang sirain yung mga ebidensya, yung mga witness, yung mga tao na tatayo laban dito kay Pangulong Duterte, And eto pa, ito. Conti warned that allowing Duterte's interim release could lead to witness intimidation or harm as well as tampering with evidence. Ito yung pinakamalaking alam niyo, napaka-advance ng mga utak nitong mga attorney na to, Sa pansamantalang kalayaan daw ni Pangulong Duterte, natatakot sila na baka yung mga witness, sino ba yung mga witness na tatayo dito? Alam niyo na kung sino, Nasabi na to nung hearing nung Pangulo pa lang si Duterte, yung Pangulo pa si Duterte ng Pilipinas,
ang tumayo dito ng witness, yung kilala natin si Matubato, yung sabi is member siya ng Davao Dead Squad or DDS, which is parang alam niyo naman siguro yung kwento ng Davao Dead Squad, at etong si Matubato na parang tulog lang siguro to or lutang lang si Matubato nung sinabi niya yung mga nangyayari sa Davao Dead Squad. And lang siya ni Leila de Lima, ni Senador Leila de Lima. Sabi niya pa dito, ito mahaba-haba din to. Importante para sa ICC na sa pagpapatuloy ng proseso ay walang intimidation ng witnesses, walang pagpatay ng witnesses. Bawal na bawal iyan. Ito na yung sinasabi ko kanina na ito yung kinakatakot, yung kinakatakot dito ni Attorney Conti, na baka yung mga witness, yung tatayong witness is ipatumba ni Pangulong Duterte, kaya ayaw na ayaw niyang bigyan ng pansamantalang kalayaan si Pangulong Duterte. Napakasakin kung iisipin natin itong ginagawa or kagustuhan ni Attorney Conti, At ito pa yung sabi niya, ito basahin natin to. Flight risk yan, flight risk yan, mukhang hindi na mababalik para mag-trial, at iyon ang isang malaking bahagi kung bakit siya ikinulong para ma-trial. Ito yung word na to, himay-himayin natin tong word na to, flight risk yan, So kagaya ng sinabi ni Boying, na done deal na daw. So andito kay Attorney Cristina Conti, ito sinasabi niya, mukhang hindi na mababalik para matrial. So ang gusto nila, pagdating pala sa ICC, pagdating nila sa ICC is matrial kagad, mahatulan kagad si Pangulong Duterte doon sa ginawa niyang extrajudicial killing or AJK, gusto nilang maparusahan kagad ng ICC yung mga ginawa ni Pangulong Duterte, which is hindi naman masama para sa ibang mamamayan, sa ibang tao, which is sabi nga ng iba is nakatulong pa yung ginawa ni Pangulong Duterte. Pero dito para kay Cristina Conti, natatakot siya na kung bibigyan ng pansamantalang kalayaan si Pangulong Duterte is hindi na siya maibabalik sa The Hague, Netherlands, sa ICC. Dahil ito, nasabi niya dito, ito, flight risk, baka hindi na maibabalik para matrial. Alam niyo yung mga health condition ng Pangulo natin, ni Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulo, na bakit sila natatakot, bibigyan lang natin ng pansamantala, bibigyan lang ng ICC ng pansamantalang kalayaan, which is hindi naman tatakbo, hindi naman tatakas sa mga ginawa niya kung meron man. Ito ba sabi ni Conti, grabe, Attorney Conti, talagang aktivista siya, laban siya dito kay Pangulong Duterte. Said insider witnesses including former member of alleged Davao Dead Squad are crucial in establishing how Duterte's alleged extrajudicial killing were ordered, funded, and carried out. Ito ba, however, sabi niya dito, however, emphasized that the decision to present witnesses like ex-DDS member Edgar Matubato, ito na yung sinasabi ko kanina na si Matubato, ito yung dinalang witness ni Leila de Lima dati dun sa hearing, which is hindi naman pinakinggan ng Senado yung mga sinasabi ni Matubato, dahil parang lutang nga siya, parang bangag si Matubato nun. And Arturo Las Cañas, hindi ko to kilala si Arturo, itong si Matubato talaga yung nakilala ko lies with the ICC prosecutor, not the victim's legal team. Wow, anong sabi dito? Emphasize that the decision to present witnesses like ex-DDS blah 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 lies with the ICC prosecutor, not the victim's legal team. Wow,
ano tong klaseng isip ni Attorney Cristina, no? Iniisip niya ganito. Sorry. Baka daw itong si Matubato at si Las Cañas is magsinungaling sa ICC prosecutor, ano? Anong ibig sabihin nun? Baka bumaliktad siya at hindi siya tumulong dun sa mga victims legal team, doon sa mga biktima ng extrajudicial killing. Ay naku, ang hirap naman nito ni Ma'am Cristina. Lahat na pinaghinalaan niya, no? May trust issue yata to eh. Ito pa, hindi para sa amin sa bahagi ng mga biktima ang magpapasya at magdi-decide tungkol dito sa witnesses. Office of the Prosecutor yan. Alam nyo, yung pahayag dito ni Attorney Cristina Conte, parang medyo tagilid ako sa ganito, no? Kasi yun yung rason niya, no? Kung bakit ayaw niya, kung bakit nagbibigay siya ng babala dito sa mga sa Pilipinas, na huwag palayain o huwag pauwiin o huwag bigyan ng pansamantalang kalayaan si Pangulong Duterte dahil dito, no? Kung sa tingin niyo guys, pumunta na lang kayo dito sa website ng Philippine News Agency at basahin nyo to at makikita nyo, mababasa nyo yung mga nangyayari dito, no? Mga testimony dito ni Attorney Cristina Conte. Ito pang sabi niya, no? Conte said the ICC is well prepared for trial, hinting that the prosecutor may have more evidence and other witnesses ready to testify. Oh, yun naman pala, di ba? Ready naman pala yung ICC prosecutor, ano? Mukhang may hawak, ito pa. Mukhang may hawak pa siyang iba kaya trial ready siya eh. Yun. Yan yung sabi niya. It seems the prosecutor has more evidence, which is why the case is trial ready. Wala pa namang ready, no? September pa po. September 23 pa. 2025 yung hearing ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ito, bukas na bukas pa rin ang domestic court. Okay. Domestic court are still very open, adding that she would recommend filing charges against lower level perpetrators since the ICC focuses on high-ranking official. So, ito pala, no, na yung domestic court, yung tawag nito, yung Senado natin, yung Korte Suprema ba yun, no? Is bukas na bukas para lang sa mga mabababang tao. Pero yung mga high profile person, no? Ito sabi dito, lower level perpetrators. Ayun. Kasi hindi dumaan sa Korte Suprema si Pangulong Duterte, no? Direct siya kagad sa ICC. Ang sabi naman dito ni Attorney Cristina Conte, which is open naman daw yung Korte ng Pilipinas para sa mga low level perpetrators, mga low level, since si Pangulong Rodrigo Duterte is high ranking official, kaya doon po-focus yung ICC. Kaya tang sabi nila is yung ICC daw yung may pakana ng paghuli sa kanya. Ito pa, Duterte was the subject of an arrest warrant by the ICC over the alleged crimes against humanity committed due to his drug war carried out between November 1, 2011 and March 16, 2019 during his time as Davao City Mayor and then Philippine President. So, ayun na, no? Ito yung sinasabi nila. Ito yung palaging ito yung naging issue dito nung paghuli kay Pangulong Duterte. Sinasabi kasi nila na meron daw warrant of arrest ang ICC para dito kay Pangulong Rodrigo Duterte, which is hindi naman naipakita ni General Torre yung warrant of arrest na yon, which is minadali nga lang yung paghuli sa kanya. Kung mapapanood nyo, kung magre-recap kayo sa ibang mga video, mapapanood nyo dun yung mga nangyari. Binasahan ng Miranda rights, kung ano pa yung pinagawa sa kanya, hindi sa kanya binigay yung abogado na dapat is sa kanya naman talaga, which is si BP Sara, yung gusto niyang abogado dito. And ayun lang guys, sa tingin nyo, tama ba yung naging desisyon ni Attorney
Cristina Conte dito sa pahayag niyang Duterte's interim release could jeopardize evidence, sabi niya diyan, na yung pansamantalang kalayaan ni Pangulong Duterte ay magdudulot ng pagkasira, magdudulot ng pagkawala ng mga witness, ng mga ebidensya laban sa kanya. Sa tingin nyo, tama ba yung konklusyon dito ni Cristina Conte? Mag-comment kayo dyan sa baba, at ayun lang, salamat sa panonood.